mga kutya, today is another day, another vlog ni Chat na naman tayo. So ngayon ay dito tayo muli sa aking kwarto or dito sa aking studio. And ngayon lang uli ako nakapag-vlog uli dito. Yung last na vlog ko which is nung January pa, after 5 months yun, nakapag-vlog uli tayo muli dito sa aking studio ko na ito ng mga kutya. It's been a while, pero next month hindi na ako makapag-vlog dito sa studio ko na ito dahil luluwas na rin ako next month. Bahala na ng mga kutya. Ngayon, sa video ko na ito ng mga kutya, i-share ko sa inyo yung rig ko ngayon this 2026. So may mga bago, ano pa rin yung mga hindi nagbago sa gitara, effects ko at sa amin, so on pa mga kutya. So unahin muna natin sa gitara ko ngayon. Ito pa rin naman yung gamit ko hanggang ngayon. Itong Stag Cell7 HB Les Paul. Makita nyo, no? Medyo dumungis lang siya dahil may pirma nung basta yun na yun. Yung sticker ng mayonnaise. Kung mapapansin nyo yung pick up niya, kulay puti. Ay actually pinaltan ito ni Kuya Marvin dahil dati kong pick up dito yung gantong itsura. Nakita niyo yung yung pick up nung sa bridge ko, yung coil niya which is naputol ata or whatever na nasira na daw. So sabi sa akin ni Kuya Marvin na pick up niya doon sa Ibanez Gio na copy, yun ang itatakid niya dito sa Les Paul ko na pick up, which is ito na siya mga kutya. Maganda rin naman yung tunog niya at may ginagawa rin akong pampaingay din ng mga kutya. Pero bala ko din itong palitan nitong pickup ko nito dito sa Les Paul ko na ito. Bala ko kasi musiko or montances. Pero pansamantala muna itong pickup na ito. Yan. Ito yung tunog niya. Naka-bridge pickup. Pag boat pickup naman, ito napansin ko lang dito sa boat pickup ng Les Paul ko. Yung siya yung mamids. Pero maganda siyang pakinggan. Ayan. Tapos, yung neck. Ayan. Pero pag nilagyan ko siya ng mga drive tones, tapos, ang gitara ko na isa, which is ito pa rin naman, almost 1 year na din tumahigit itong Higaya Rookie Strat niya ng mga kutya. So, wala pa rin naman nagbago dito. Actually, ano lang, string lang din naman. Then, ito yung tunog naman niya. Parinig ko sa inyo, no? Nakaano siya, normal na pick up. Pero pag tinaas ko ito, yan. Ito yung tunog niya. Tunog humbucker siya ng mga kutya. Yan, pang naka-coil split yan. Combination, the bridge pickup and neck pickup. Diba? Triple single coil. Pero tunog humbucker siya. So, ginawa ng paraan ni Kuya Marvin. Dito yan sa first position, which is itong bridge. Then, bihira kong gamitin ito pag itong mga other pickups. Ito pag nakataas, pag ako'y naka-coil split. Pero, so, pag nakababa, pag tinaas ko naman to, pag naka-drive tones naman tayo, pag nakababa, yan, di ba? Tiny tone. Pero pag tinaas ko naman yung audio coil split, share ko na rin sa inyo ng mga kutya. Itong mga gitara ko na ito, ako na mismo nag-setup. Nanood ako sa mga tutorials sa LG, Moog Station, pati kay Pax. Sa mga basic setup lang, konting adjust sa truss rod, sa action, sa pickup height, intonation. Pero wala pa yun sa inaano yung fret wires on, pati wirings. Pero soon. So ngayon, sa strings naman, ang gamit ko ngayon na strings, kumbaga bumalik uli ako sa low budget ng mga kutya. And wala pa akong gaanong
pera. Pero mas gusto ko rin kasi yung mga magagandang klase. Pero itong string na gamit ko ngayon, budget made siya pero maganda ang dating niya. Maganda naman yung response niya sa gitara ko. Les Paul to Strat, which is itong gamit ko ngayon. Nabibili ko lang ito sa TikTok. Which is ito yung Musico guitar strings or electric guitar strings. Ang gauge ko palagi is 9 to 42. Malambot ng mga kutsa. Kay Ankelix. So sa mga gustong bumili, ilalagay ko na lang sa description link. Sa mga gustong bumili nitong Musico strings. Magandang klase din yan. May iba't ibang gauge. Meron 942, 9 to 46, tapos mga 10s to 11. Tapos meron pa siyang extrang E-string, high E-string. Yan. Tapos yung kable ko naman, nandun sa pinaghiraman ko, nanghiram sa akin at yung kable niya ay nasira. Which is ano lang yung mga 200 mahigit na kable. Yung magandang klase din siya. Tapos pinalitan ko siya ng jack, which is yung ganito, Kevlar na jack. Yan. Yung kable na isa ko naman, Kerlin, pero bibili ulit ako sa sunod. Pero sa amp naman, ang amp ko na nandito ay hindi ko pa rin nababalik dun sa may-ari. Aray ko! Almost 3 months na din na hindi ko nasasauli mula nung April. Bago ako lumawas ay sasauli ko na ito dun sa may-ari. So yung gamit ko na amp, which is yung Aroma na AG30 with Bluetooth, as meron siyang drive and kasama ding reverb, pero okay, normal tunog lamang. So ang settings ko lagi sa amp, no, kahit 30 watts or mga magandang klaseng amp pa man yan, kahit mga 100 watts, lagi kong settings sa volume. Dumedepende ako kapag sa venue around mga 10 o'clock to 11 o'clock. Tapos sa bass at pareha silang naka 12 o'clock. Yung mids ko nasa 3 o'clock. Yan, kung mapapakinggan nyo yan. Kapag wala naman akong amp na magamit, gamit ako ng Tank G. Ang tunog, which is Fender's Marshall. Tapos kung ano yung settings ko dun sa real amp, ganoon din ang settings ko dun sa mga amp simulator pedal. Pero minsan ina-adjust ko kapag minsan nakukulangan talaga ako. Dito na tayo sa kauli-ulian ng mga kutsa, which is yung sa mga pedal ko. May nagbago ba? Proceed na tayo dun sa mga pedal ko. So yun ang mga kutsa, nandito na tayo sa aking KCP or kung tawagin ko ay King Jazz pedal board naman. So kung mapapansin nyo, wala yung tuner ko, wala din yung wah pedal ko. Yung tuner ko kasi nagkadaletse na, tapos yung wah pedal ko na Crybaby nasira, pero ipapaayos ko din siya ng mga katsa. So sana maayos pa siya. Proceed na tayo dito sa aking KCP. So mula sa first chain ko, kauna-unahan ko palagi, which is noise gate. Noise gate ko, which is Rowan. Yung threshold ko, naka 11 o'clock lang siya. Tapos yung sa toggle switch niya, dalawa yung category, pwedeng hard, pwedeng soft. Pero sa akin, hard na para masakop niya lahat yung mga grounded sa, lalo na dito sa drive pedals ko ng mga katsa. Always activate yan. Next naman, which is itong yellow compressor, mover. Ito pa rin yung aking compressor na pinabayan na sa akin. So yung settings ko dito sa sustain, 11 o'clock. Volume ko, binababaan ko siya minsan 10 to 9, 11, 12. Yung EQ niya, 12 o'clock lang. Always activate din sa akin yan. Ang purpose ko lang talaga sa compressor, which is paangat ng tunog ko sa clean. Pampapantay din sa mga tunog ko, lalo na sa mga drive pedals ko. So ito yung tunog ng compressor ko. Yan. So kapag walang compressor, ito yung tunog niya. Yan. So kapag binuksan ko naman, ito yung tunog niya. Next naman, actually second hand lang siya, pero maganda ito ng mga kutsa at nagawa na natin siya ng video ng mga nakaraang buwan. Ito yung Joyo Vintage Overdrive. Ito yung pinagbasihan sa Ibanez TS808. Settings ko dito, nagbago ako ng settings kasi dito at medyo nakukulangan ako. Drive ko dito sa Vintage Overdrive, binabaan ko lang siya around 8 o'clock, minsan 9. Tapos volume ko, kung dati 1 o'clock, ginawa ko siyang quarter to 3. No?
Tapos yung tone ko, 1 o'clock lang siya. Ang purpose ko dito, kumbaga konting adlib-adlib ako, kumbaga less drive lang siya para combination nitong compressor. Ano siya, may konting gain lang. Ito yung tunog kapag vintage ko na ito. So ito yung tunog niya. Yung neck pick up sa Les Paul. Yeah. So yan lang yung settings ko dyan sa Joyo Vintage. Pero minsan sa volume binababaan ko lang siya mga 12 o'clock. Next naman, sa pedal ko, papunta naman yan dito sa isa kong overdrive. O, ba't kayo nagtataka bakit dalawang overdrive ko? Sabi ko nga, ito less drive. Dating naman dito sa isa kong overdrive, ito yung matapang na overdrive. So, itong overdrive ko nito, which is a Kalin Pure Sky overdrive. So, nagbago din ako ng settings din dito. So, yung settings ko sa volume, 11 o'clock, minsan 10. Tapos gain ko, kung dati, 11 o'clock lang ako, pero ngayon, ginawa ko siyang 1 o'clock. Tapos yung bass ko, quarter to 12. Tapos yung treble ko, quarter to 1. So ito yung tunog niya kapag ito lang. So combination this Pure Sky overdrive at mower na compressor. Ito yung tunog niya. Pag walang compressor, ito yung tunog niya. Pag dinagdagan ko siya ng compressor, so kapag sinamahan ko pa siya nitong isang vintage overdrive, ito yung tunog niya. So kahit di na ako gumamit ng distortion, maganda na itong tatlo pala nito pag pinag-combine mo. Kapag compressor lang, tapos kapag pinatay ko, tas ito lang ang nakabukas. Pero pag sinamahan ko siya ng compressor, tapos kapag ito lang ang tunog, Pure Sky, medyo kulang. Pero pag sinamahan ko siya ng compressor, pero pag sinamahan ko pa ng vintage overdrive, pagtapos ito naman, yung J-Craft LTX drive ko. Ito talaga yung pinakamabigat ko na tone, no? Bago din ang settings ko dito. Volume ko, ginawa ko na siyang 1 o'clock. Dahilan, dahil ginawa ko siyang 11 o'clock, humihina siya. Tapos yung drive ko, kung dati, sagad ako sa gain. Pero ngayon, mababa ako sa 9 o'clock. Nagtataka kayo bakit distortion yung gain ko is mababa, tapos sa overdrive ko is 1 o'clock. Kasi tinaasan mo ng gain ito, medyo maingay. Hindi maintindihan yung tunog. Kaya binabaan ko siya around 9 o'clock. Ginawa ko, mas inangat ko yung gain nito kaysa dito. Tapos yung high ko, kung dati yung high ko is 12 o'clock, pero ngayon 9 o'clock lang siya, kaparehas nung settings nung sa drive. Mids ko 12 o'clock, bass ko minsan 12, minsan 11 o'clock. Pero okay na rin yan. So, ito yung tunog kapag LTX drive yung gamit ko. So ito yung tunog yan. Pero pag sinamahan ko siya ng compressor, tapos dito sa dalawang overdrive ko nito, pipili ako kung ano yung gusto ko. Mabigat na overdrive or yung less drive. Pag ito lang yung gamit ko, yan. Tapos kapag ito naman ang ginamit ko,
pinagsama ko itong tatlo nito, lalong maingay talaga sa totoo lang. Hindi na magkaintindihan, di ba? Pipili lang talaga ako dito kung ano yung overdrive na pwede kong ipag-combine dito sa distortion ko nito. Kasi itong LTX drive nito medyo may pagka-maarte din siya eh. And may pinipili siya na mas babagay sa kanya. No? Tapos, ang bala ko sana, pagtapos ito, booster. Kasi wala pa akong pambili ng booster para pampangat ko sa solo, saka na yun. Pagkatapos niya, dito naman, which is ito, Joya Vision Dual Modulation. Dito sa left, ang gamit ko dito is chorus. Yung speed ko, 9 o'clock. Control ko, 3 o'clock. Tapos depth mix ay sagad. At anong effects na gamitin ko, kahit mag-flanger ako, same settings lang din. Pero pag gumagawa ako ng mga alien sounds, sinasagad ko mga settings or ginagalaw ko itong speed. So ito yung tunog pag chorus. Then pag gumagamit naman ako ng flanger. Tapos dito naman sa right, which is spacer, same settings lang din nung sa kabila. Tapos minsan gumagawa ako ng alien sounds. So spacer, tapos minsan yung stop. Yan. Ang mas na ginagamit ko dito is yung pacer. Ito yung tunog ng pacer. Pag gumagamit ako ng mga drive. So kapag wala, pag meron, ito, laging nakataas yung switch niyan. Tapos last chain ko, which is Sonic Levitate, reverb and delay. Laging settings ko sa reverb, depende sa venue. Kapag nasa loob ako ng mga covered court, ito lang ang settings ko sa reverb, mga 10 o'clock parehas. Pero kapag outdoor, same lang din, medyo spacey. Ginagawa ko siyang mga 1 o'clock. 1 o'clock yung reverb, tas decay ko na sa 12 o'clock. Ito yung tunog niya. Dagdagan natin yung decay. Pero pag yung reverb na normal lang talaga, ayan. Yan. Tsaka pati pag kumakaskas ako, gusto ko yung tunog ng reverb yung ganito. Yan, may konting buga. Lead tones, ito. Yan, yung tunog niya. Pero pag yung mga reverb na ganito, pag in-off ko, yun, may naiiwan na reverb siya. Ayun, ulit. Yan. May trails siya. Mahalaga sa akin sa reverb at delay, may trails. Tapos sa delay ko, yung time ko san around 10 o'clock, yung mga mababagal na delay, ito yung tunog niya. Yan. Yun yung tunog niya. Tapos yung feedback ko 3 o'clock, wet ko is 11 o'clock, tas dry ko ay sagad. Pero pag naka 9 o'clock lang yung time nito, may top tempo kasi yan eh. Yan. May, yung nabilis, ting, ting, ting.
Yan. Tapos pag parehas kong nakabukas yan, yan. Always on sa akin ng reverb. Yung delay minsan lang yan. Pag pinag-combine ko siya ng nitong chorus. Ang bala ko sana magkaroon pa ng Valiton GP5 o GP50. Doon ako kukuha ng amp na Fender at Marshall. Then last change is yung DI box. If ever na rekta ako, yun. So yun lang. So yun lang mga katsa yung ating vlog sa araw na ito, which is yung rig ko this 2026. So comment na lang kayo dito sa video ko na ito kung ano man yung mga gusto ninyong itanong about sa rigs ko ngayon. A-update ko na lang kayo soon kung ano man yung mga rigs na magbabago and may magbabalik na rig or magbabago. Basta yun, gagawa natin ang video. So dito ko na tapusin itong vlog ko na ito. Don't forget to follow, subscribe, and like sa video ko na ito and sa YouTube channel ko rin. Subscribe na rin kayo and sa aking TikTok account and follow nyo na rin ako ng mga katsa. So ingat kayo pala, keep safe and God bless us all ng mga katsa. Yun lang.